Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Ang Balita Ngayon. Ito, Auntie Claire, humingi ng saklulo para sa Pangulo. Tulungan niyo na po ang Pangulo. Panawagan, nagmamakaawa na po si Auntie Claire. Tulungan daw natin, taong bayan, tulungan natin ang ating Pangulo. Sa isang panayam ni Corina Sanchez, umapila si Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa taong bayan na tulungan ang Pangulo sa gitna ng bumabagsak na kumpiyansa sa ekonomiya at nalalapit na Bonifacio Day protest. Nilinaw ni Castro na bagamat laban din siya sa korupsyon, hindi na raw siya makikilahok sa nasabing rally dahil marami naman na sila doon. Sa halip, nananawagan siya sa pagkakaisa at suporta sa administrasyon. Ito ang kanyang pahayag ni Auntie Claire. Alam naman natin na ayaw natin ng korupsyon, pero hindi na ako makikigulo doon dahil marami naman na sila. Pero ang sa akin lang, ang panawagan ko lang, personal, doon sa mga magrarally na may tamang agenda, wag na lang natin hayaang pasukan ng masasamang elemento na magagamit para sa ikakasira ng gobyerno. Pagkatapos nito, direkta niyang hiniling sa publiko na tulungan ang Pangulo. Ito ang pahayag niya, tulungan niyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Kasi kapag lagi pong may ganitong sitwasyon, nagiging negatibo yung tingin dyan so baka hindi gumanda ang dating ng ekonomiya sa atin. Sa pagtatapos ng panayam, muling idiniin ni Castro ang kanyang pakiusap. Pakiusap po, pagkatapos nito sana tumulong na lahat. Hindi natin masisisi, Auntie Claire, ang mga taong nagpro-protesta. Basta yung peaceful protest lang, ha? Gusto kong sumama, sana. Agree ako yung sinabi mo na bantayan itong pagrarally na hindi mahaluan ng mga masasamang elemento. Kasi may mga elemento talaga, mga makakaliwa. Yung nagbabayad sila ng mga kabataan para lang guluhin ang gobyerno, yung sinasaktan nila yung mga pulis, binabato, tinatadyakan, wala na yun. Walang kasalanan ng ating mga pulis. Magpasalamat nga tayo at nandyan ang mga kapulisan sa mga rally para maiwasan ang gulo. Ang atin lang, pag rally, salita, speech. Ang gagandang mga speech na yung mga artista. Salamat sa mga artista. Sige po, ituloy nyo yung rally. Huwag natin silang tigilan. Sino ba? Mike Enriquez. Hindi namin kayo tatantanan. Auntie Claire, pasensya na lang. Ako, manawagan ako. Ituloy po natin ang rally. Kung pwede nga, buwan-buwan. Basta lang, peaceful rally. Maapektuhan ang ekonomiya? Yes, maapektuhan. Kailan kami titigil sa pag-iingay? Ayusin ninyo ang ginagawa nyong pag-imbestiga. ICI, anong ginagawa nyo sa ICI? Pakitang tao. Ako personal ko lang itong observation. Wala akong nakikitang totohanang commitment ng Marcos administration para panagutin ang mga utak sa korupsyon na ito. Yes, pwede yung mga mabababang malilit na isda.
DPWH engineers, yan, kukulong ninyo. Mga contractors, ikukulong. How about mga mambabatas? Meron na ba kayong naipakita na kasuhan at ikulong? Tapos, ang kulungan pa ninyong inihanda, napakaganda. Oh, sinong masisiyahan doon? Pati na si General Torre. Salamat po, General Torre, sir, sa inyong komento na hindi kayo sang-ayon sa mga ganong magagarang pinatayuan pa ng bagong kulungan. Itong mga nagnakaw na nga sila sa ating kaban ng taong bayan, tapos pinagawan mo, gastos na naman ng taong bayan. Double jeopardy na po yan. Kaya hindi mo masisisi, Auntie Claire, ang taong bayan na magalit sa administrasyong ito dahil pinabayaan mismo ng Pangulo. Kung gusto nyong tumulong ang taong bayan sa Pangulo, ipakita niya yung pagiging strong leader niya. Dapat maramdaman ng taong bayan na wala siyang sinasanto. Kahit pinsan pa niya yan, kahit alyado yan, pakita niya. O, simulan nyo kay Saldico. Ano, may ginawa na ba kayo kay Saldico? Wala, pinapabayaan nyo lang kasi pag wala dito si Saldico, ligtas ang mga mastermind. Ano sa tingin nyo? Naniniwala kami na si Saldico lang ang gumagawa ng ganun? No way! Hindi magawa ni Saldico yung mga ginawa niya nga siya lang. Meron siyang kasamahan, meron siyang amo. Oh. Anong sabi ni BP Sara? Nung una, tinatawanan ninyo. Dalawa lang tao ang nagkukontrol sa budget sa Pilipinas. Saldico and Martin Romualdez. Ngayon, nasaan na si Saldico? Nagtatago. Nasaan na si Romualdez? Nandito lang. Maharap din sa ICI. Kaya lang, walang ngipin ang ICI na yan. May narinig akong paliwanag ni Atty. Vic Rodriguez at naniniwala ako. Pinili daw ng administrasyon yung 3 member ng komisyon na yan. Kasi for a certain purpose para iligtas ang mga kasama nila. According to Atty. Vic Rodriguez at ako, naniniwala ako kay Atty. Vic Rodriguez. So, mga kaibigan, ulitin ko, nanawagan si Auntie Claire, tulungan daw natin ang Pangulo. Tulungan nyo ba ako? The best way I can help the President is every day I'm praying for him. Romans 13, nakalagay dyan, pray for those who are in government. So, pinag-pray-pray ko siya na magkaroon siya ng political will, strong leadership, na wala siyang sinasanto. Ipakita niya yung pagiging amahan niya ng bansang ito. Hindi, mabait kasi ako yun. Hindi ko na mababago ang aking ugali. Ganyan talaga akong mabait. Kung palagi lang mabait ang Pangulo, walang mangyayari sa bansang ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Istate ang natagaan og sin ug mag-atop na ni karon. Panglangkata. Karon humanagid ang atop sa balay ni tatay. So napulihan na tong mga daot ni nga yero. Ako nagpasalamat sa unang-una. Ako nagpasalamat sa Ginoo kay wala ang Ginoo
wala sad ta. Oo. Salamat sa Ginoo. Ug nagpasalamat sad ko sa nag-sponsor na aning sin Oo. na kining akong balay 20 anyos na ni kapin. Mm. So naamay nag-sponsor. So karon di na ko ulanan ani kay katuloan naman ni. Mm. Salamat sa nag-sponsor. Salamat. Pila na dayto imong edad? 64 na. 64 na. So salamat kayo tay. Salamat. Oo. So 20 na katuig bago pa